Sa work-related challenges po muna. Can you describe your typical role during high-risk operations? Bali, pag meron kaming operation, bilang sa assistant operation PNC kasi yung designation ko. Ako yung mga nagpapadeploy ng tao. Kunyari, pag meron kaming tawag dito, checkpoint o kaya major combat operation. Yun. Ako ang nagpapadeploy sa kanila. So, what major work-related challenges do you commonly encounter in the field? Ang magiging challenge mo na lang dito, kunyari pag may checkpoint, pag meron kang mga matitigas ang ulo na para. Kumbaga, mga answering back, mga mahilig pagtalo sa mga pulis, mga ganon. So, can you recall a specific operation where you experienced significant difficulty? What made it challenging? Ang pinaka-challenge sa amin pag meron kaming operation is kapag kunyari nasa bundok kami, tapos biglang maulan, hindi talaga may iwasan na mababasa yung tropa namin sa taas. Tapos minsan yung area na napupuntahan namin wala talagang signal. Yun talagang pinakamahirap kasi kailangan namin ng sit rep araw-araw kung nasaan yung location namin. Yung mahirapan kami magbato ng sit rep kapag walang signal. So, what psychological or emotional challenges arise during or after high-risk mission? Psychological, emotional Sa challenge. emotional po. Kumbaga, kaya ano lang naman yan kapag yun lang sa emotional kapag dito pag sobrang tagal na yung operation namin sa taas, minsan yung nagkukulang na kami sa sa supply. Tapos sa emotional naman, kumbaga sa sobrang pagod na rin, hindi na rin maiwasang makakapag-isip ng gusto ko nang bumaba. Tapos minsan naisip mo na rin yung pamilya mo kung makakapababa pa ba kami ng maayos, mga ganun. So, in what ways do factors such as leadership, coordination, or limited resources affect your performance and sense of safety? Ito na, yung pag nagkaroon kasi ng minsan sabay-sabay yung activity, naapektuhan kasi yung aming mga performance kasi minsan kulang na yung hindi na kami makapagbigay ng tao dun sa isang activity. Kunyari meron kaming security, tas meron pa kaming checkpoint, tas meron pa kaming operation sa taas. Kung minsan yun nagkakaroon kami ng limited resources lalo na pagdating sa tao. So, how does the unpredictability of operational events affect your ability to prepare mentally? Paano ngayon? Yung mga hindi po inaasahang Nangyayari? operational events affect your ability. Dito naman, example ko na lang sa bundok na lang ulit. Basta madami dito mga hindi inaasahang pangyayari. Kunyari sa weather condition, yan, minsan mainit, minsan maulan. Tapos saan ba? Sa checkpoint naman, yun nga lang, ang ma-encounter mo na lang dito na pangyayari is yung makapara ka talaga ng maligalig na motorista. Yun. Paano naman po halimbawa sa biglaan po yung events tapos hindi po kayo agad na Naka-respond. prepared? Paano po yung nakakapekto sa inyong Yung mga biglaang events naman, kumbaga ginagawa na lang namin dyan is kung ano na lang yung kaya naming i-prepare na tao. Kunyari ganun. Kunyari ang hinihingi nila is 8. Kumbaga hindi talaga kaya ng 8. Binagbibigay na lang kami kahit mga 6 kung hanggang basta magawa lang namin yung trabaho namin. At least na-comply pa rin namin. Sa coping strategies naman, by personal po Coping, yun. personal. Personal lang yun. So, can you share with me what you do to return to regular life every after high-risk operation po? Pagkatapos po nun. Tapos ng operation. Opo. Pagtapos ng operation namin, direct balik na kami sa regular na trabaho. Kumbaga, up to ng akyat sa taas, kung ano yung daily na ginagawa namin dito sa kampo. Kunyari, ito, mag-duty. Minsan, maglinis-linis dito sa kampo. Pero ako kasi office boy, kasi nagagawa na lang ako ng compliance namin. Wala yung mga memo, ganun.
So, when faced with challenges or problems, what do you do so that you can deal with them? Ano naman po yung mga kadalasan yung ginagawa mo pag nakaka-encounter ng challenges? Pag nakaka-encounter ako ng challenges, Yung pinakang coping ano nyo po, mechanism. basta pag may mga challenges, kunyari may mga memo hindi ko talaga masagot, kiniquery na namin yan kay na first o kaya sa mga officer para parang humingi na lang kami ng tulong sa kanila kung paano gagawin kong action taken dito sa memo na gano'n. Ano naman po? When faced with challenges or problems, who or where do you go so that you can deal with them? Sino naman po or kadalasan nyo pong pinupuntahan? Yan, ito na nga. Minsan kami nagsasabi na lang kami sa mga officer o kaya sa mga senior namin. Sa pamilya po, sino po? Oo, sa pamilya, asawa na rin ako. Minsan yun, nagsasabi na rin ako kay misis kung ano yung minsan nagiging problema dito sa Kulang pa ng ano? Okay, Dalawa? last na kami first. Last na po kami. Hindi. Kung sila, kung may kailangan pa. Sir po. Ilan pa? Anim pa lang po. Ay, ilan dapat ang kailangan niya? 7 po. Oh, sige. Ay, isa pa pala. Thank you. Sabi mo kasi 6 na lang. Sige, asan tayo? So number 4 po. Number Describe what has helped you the most in dealing with problems and challenges during high-risk operations. Yung pinaka nakakatulong po sa inyo sa pag-manage po ng difficulties na nararanasan niyo po kapag nasa operation. Sa Ito. personal niyo po. Personal kahit sa na? sarili niyo. Kasi dati nung nakakit pa ako, pag mga ganyan, sa makamusta ko lang yung mga mahal mo sa buhay sa baba, okay na yun, nakakasurvive na rin kami sa taas kahit tumagal kami ng mga 7 days, 10 days, 12 days. Basta okay naman sila sa baba, malaman lang nila na okay din ako doon sa taas. Okay. Yun. So what do you do when faced with pressure in the workplace? Pag nape-pressure ka sa workplace, ako kasi ginagawa ko na lang is in-manage ko na lang yung time ko kung ano yung mas dapat unahing trabaho, yun yung inuuna ko. Kumbaga, may magsabay-sabay yung memo. Kunyari may una. Yung isang pasahan niya, alas 5 pa. Tapos may isang rush. Yun laging inuuna namin yung rush. Pag may yung mga naka-schedule naman yung iba eh. Pag may schedule na ganun alas 5, pwede mo pa namang gawin na lang yung pagtapos nung rush na memo na inuna mo. So when you are deployed in the high-risk operation, describe how you begin the process responding to the possible challenges you might encounter before, during, and after the mission. Process Dito, siyempre nung unang akyat ka pa dito, pinakang trabaho mo dito talaga, ikaw talaga yung most junior ka kasi ikaw yung pinakang tagaluto dito. Yun yung pinakang challenge sa amin nun. Kasi ikaw most junior. Paano po Tapos, yun, sir? Bago po yung umakyat kayo, ano po yung paghahandang ginagawa po before, Ganyan. during, and Bago kami mag-akyat, magkakandak muna kami ng iyad. Kumbaga nagpa-practice muna kami bago umakyat yung ano yung mga tawag nga sa iyad. Basta naggagawa kami ng nag-iyad kami, tapos equipment check bago umakyat, tapos briefing. Tapos yun. Tapos pagbaba mo naman sa akyat, kailangan din namin ng debriefing kung ano yung mga naging challenge na sa taas. ano naman po yung paghahandang ginagawa niyo po, process, bago po, before, during, and after po. Mm. Yung Yun lang. paano po yung process ng paghahanda niyo po? Sa sarili Sa niyo akyat. po? Sarili. Ayun na. Sa sarili na. Matik. Inaano ko na. Chinecheck ko agad yung aking jungle pack kung kompleto. Kailangan sakto yung tubig. Nakuha mo na yung mga rasyon mo. Tsaka yung equipment na kailangan mo. Dapat na andun lahat yun. Tapos, before. During, sir. Kapag nandun During po. pag nasa akyat naman na mismo, ginagawa ko na lang din, kailangan mo na lang tibayan yung sarili ko para hindi ka agad mapagod sa akyat kasi sobrang bigat talaga ng aming kaya dapat yung katawan mo is malakas din yung katawan mo habang nasa akyat ka para hindi ka basta mapagod. Tapos pag after naman po. ginagawa ko lang yun nagpapahinga ng para makabawi ng lakas para sa sunod na operation kaya ko walang magiging problema para not stable pa rin yung lakad. Okay po, sir. Dito naman po sa pangatlo. Konti na lang. Pin.
So, what meaning do you attach to your work despite the dangers and challenges you face? Sige pa, Meaning, ano po? ano ibig sabihin na Parang, ano po yung pakahulugan niyo po dun sa inyong trabaho? trabaho? Kasi po, given na po na parang Risky. risky. High risk. Kumbaga ano po? Challenges. Hindi po, meaning po, yung pakahulugan niyo parang para sa inyo po ano po yung trabaho niyo. Parang ganun po. Para sa akin, yung trabaho ko naman is bilang pulis. Oo, mahirap na mas sarap naman kasi ito yung yung pangarap natin eh. Kumbaga, kahit gaano kahirap yung trabaho mo, basta gusto mo yung ginagawa mo, walang magiging problema. So, how do high-risk operation influence how you see yourself as a police officer? Paano po yung nakaka-apekto yung mga operation po na na-encounter nyo? Paano nyo po? Kumbaga, paano po nakaka-apekto sa inyo as a police officer? Nagdita. Kasi sa sarili ko, kunyari pag nasa akyat kami, pag nasa mas nagiging tawag dito Ano? mas nagiging ano ka lang, tawag dito ano yun Kumbaga po, nabibuild up po yung pagiging Yun. police officer nyo. pag na-influence ng operation ng trabaho ko dahil nagiging mas lakas yung katawan ko dito, lalo na pag nasa akyat, tsaka yung pag-iisip mo na ito talaga yung trabaho ko. Kumbaga, kung ano man mangyari, but ginagawa ko naman to para sa pamilya tsaka para sa bayan. So, when you encounter difficult... Number 3. Seryoso yun. When you encounter difficult or dangerous situations, how does it affect your sense of capability or strength as an officer? Danger situation. Strength po as an officer. Kumbaga po, mas nagiging confident po ba kayo or ganon? Pag kapag may mga nakaka-encounter? dangerous situation, yun, mas nagiging tayo dito. Dapat mas nagiging flexible tayo. Hindi tayo dapat na rattle. No po. Kasi mas pag nag-rattle tayo, lalo tayong kakaroon ng mistake o mas madami magagawa natin mali kaysa sa tama kapag nararattle tayo. Kaya dapat magiging focus lang tayo sa trabaho pag merong ganyang dangerous situation. So, do these challenges influence how masculine, resilient, or tough you feel? In what ways? Tough yun. How you perceive? Challenge. How masculine. Ay, pet ka na nga eh. Aray ko. How that's challenge. Same din po. Kumbaga Parang po, ganun din. Opo. Sim lang din. Yun na nga. Kumbaga dapat Lumalakas. ganun. kaya mas nagiging ano lang tayo dyan. Tawag dito. Pag sa physical, matik yun. Pag lalong nasa akyat ka, lalo talagang lalakas yung katawan mo. Kasi halos puro lakad dun eh. Tsaka sa mental health na rin. Wala po, sir. Yun eh. Ate ka ba? So, what personal values or beliefs are strengthened or tested when you engage in high-risk missions? Values. Ano nga yun? Ano Ano yung po values yun? Tagalog? Values. Values na... Na nagiging nyo po during kapag nakaka-encounter ng high-risk missions. Ano yung values sa Tagalog? Ano ba to? Natututunan po ayun. yung ganun, sir. Natutunan. Beliefs. Yung mas napapalakas. Basta natututunan ako kasi bihira na kasi umakit ngayon eh. Tulad dati. Pero dito lang. Pero nung ano po, sir? Nung nakakit Opo, pa ako nung kasi. naakyat po, sir.
Basta matututunan mo na lang dyan na ano, maging matibay talaga. Magiging matibay ka na lang lalo pag nasa akyat ka kasi hindi mo rin alam kung anong pwede mangyari sa taas eh. Kaya dapat pag mindset ka doon, lagi kang alert. Alert ka lang lagi doon. Tsaka yung tulog mo talaga, hindi yung tulog na tuloy-tuloy. Tulog manok ko na lang doon. Basta, yun, ganun lang. Po, yun lang po. Thank you po, Thank sir. you. Thank you po.